Hello, welcome back to Marciano Singson YouTube channel. But before I proceed, please subscribe muna. After you subscribe, push the notification bell, then like nyo na rin and share. So, yan, makikita nyo, galing kami ng Imos, yan, papunta ng, EDSA, papuntang Pasig, Cainta, then Antipolo, nag-stop over kami dyan. Then, yan, makikita nyo yung binyahe namin, talagang sigsag naman talaga dyan sa may, sa Marilake, hanggang, makarating kami dyan sa Infanta Town proper. Yan, dyan sa Infanta Town proper, nag-stop over kami dyan, overnight, then pabalik na ng Real. Ayan, mga dinaanan namin sa Sinaluan, Pami, ayan, sa Tanay, Pililya, ayan, sa Binangunan, Taytay, Cainta, ayan, pabalik ng Imos ulit. Ayan, bali dumaan muna kami ng Antipolo Cathedral, para magsimba muna. Pagkatapos niyan, yan, medyo nag-selfie muna kami ni Mrs. sa tapat ng Antipolo Cathedral. Yan, pagkatapos niyan, nakabiyahe na kami. Yan, nakarating na nga kami diyan sa lagpas na kami ng Boso-Boso. From Cathedral, yan, dumaan kami diyan sa pababa diyan ng paanan niya ng bali ng Marilake. Bali yan, malapit na sa Boso-Boso. Yan, makikita nyo yung video. Hindi ko na pinas forward para makita nyo yung yung klase ng road niya, yung mga zigzag, tsaka yung mga dadaanan na So yan, bali ang ko lang yan na nasa 40 to hanggang 60 lang ako, dahil nga minsan nasa 50 pa lang yung hindi ako masyadong parang lang naman diyan, petik-petik, sightseeing kami ni Mrs. papunta ng biyahe namin yan actually papunta ng Infanta Town proper. Kaya nga nagsimula nga kami dito sa Cavite, galing kami ng Cavite niyan, na hindi ko nga sana bala ko nga lang sana niyan mag Antipolo, then back to Cavite sana, para matingnan ko kung kaya kong iyang kasi misi sa mga paahon tsaka pababa. Kasi dyan sa Antipolo, di ba, makikita nyo nga, pagka umakyat ka dyan ng Antipolo, puro paahon, tapos pababa. Kaya lang yun, tumuloy na kami. Nag-try na kaming tumuloy. Sabi ko, tuloy na namin hanggang Actually, yan nga, nakabiyahe na ako dyan nung 2 years ago, nung inin ako yung road test ko nga, yung yung bagong itong ginagamit namin na Rusi lang ang ko, gamit ko, Rusi Passion 125. Hindi ko nga na-expect nung 2 years ago nung bumiyahe ako diyan, kasi nga medyo sikat yung Marilake. Ikita niyo yung Marilake nga, talagang napag-uusapan niya sa mga zigzag road. Maganda, tsaka maraming viral yung yung street na yan pagka bumiyahe ka dyan sa Marilake. Kaya na isipan kong bumiyahe dyan. Hindi ko alam na yung pala, yung Marilake na yan, hindi ko ganong napansin. Yan pala yung pinuntahan namin, na dinala kami ng anak ko, na nag-overnight kami dyan sa Balay Gubat. Along Marilake rin pala yun, yung Balay Gubat na yun. Kaya nung ko, yung na pinuntahan ko yun, yung Marilake. Meron akong unang vlog May mga vlog ako dyan, yung pagkasakar ka nakasakay, hindi mo mapapansin yung yung zigzag niya, yung mga ng karsada, yung pataas, paahon, tsaka pababa.
Kaya nung nakamotor ako, first time, second time na ano, na hindi ko na-expect na yan pala yung nabiyahihan namin, yung Marilake. Hindi, pagbiyahe ko dyan ng Marilake, yung nga, nag-try ako dyan 2 years ago. Hindi ako, hanggang dun lang ako sa Balay Gubat, almost 20 kilometers. Kasi yung, kilometers 90, yun, kilalang kilala yun yung Infanta Arc. Doon sa Infanta Arc yung kilometers 90. Ayun, itinuloy ko yun. Then, nung first time akong bumiyahe, kwento ko lang kasi, yung first time akong bumiyahe doon, unexpected nga na, nagtanong-tanong ko paano magbiyahe doon kasi wala pang ganong, kung paanong sistema. Then, nagtanong ako sa kinainan ko, yung nga daw, medyo zigzag, baka hindi ko makaya, tapos hanggang sa dulo. Tapos, paano ka ako kung iikot ako papuntang, real nga sana noon ang ikutin ko, baka hindi ko daw makaya dahil puro paahon. So, yun, hindi na ako, tumuloy, hanggang Balay Gubat na lang ako, then, ako. So, yan, makikita nyo ngayon, yan. Diyan din ako nagpagasolina nung last time na 2 years ago na ako diyan. Nagpagasolina ako diyan. Yan, full tank din ako. Pero may baon akong empty tank ng meron akong galon na 3 liters. Nag-full tank ako doon. Then may nakasabay nga ako diyan. Sabing gano'n niya, no need na daw na magbaong pa ng extra gasoline tank. Kasi yung kahabaan daw ng Marilake, marami na daw diyan, may gasoline station, and also yung meron ngang nagtitinda ng per bottle. Yan, makikita niyo yung niya pababa. Masarap bumiyahe. Ang niyan, tinapat ko nga pala yan Wednesday. Almost 2 weeks na. Last Wednesday nung pa yan nung March, 11. March 11, nung bumiyahe kami dyan, nung misis ko. 2 weeks ago na yan. Kaya lang, late upload ko yan. 11 ba? 18. 18 ata, nung 18. Late upload ko yan na, yung pagkaka-upload niya kasi nga yung medyo inedit ko pa tapos hindi ko pa naharap dahil nga may ginawa kong ibang kaya hindi ko masyadong naharap pa yan. Makikita nyo. Maganda yung karsada nila dyan sa Marilake, malapad siya, Kailangan lang maingat ka dyan. Kaya lang kasi yung sinasabi nila marami diyang sila Oscar. Mga talagang pasaway na mga exhibitionist na Kaya kahit gaano kaikat mo, nakasabayan mo yung mga exhibitionist dyan na kahit gaano kaingat ka, madidisgrasya ka pagka nakasabayan mo yung mga pasaway. So yan makikita nyo talagang malapad yung karsada nila. Maganda mag long drive diyan sa Marilake. Bagay yan, buka na lang. Pagdating mo naman ng malapit ka na diyan sa Manukan, yan. Pag mo ng Manukan, makikita nyo diyan. Nadaanan naman natin diyan, mag-stop over kami diyan sa Manukan. Makikita nyo diyan, yan paliko. Ang ganda yung karsada Sarap lang dyan. Ayan kita nyo. Halos makikita nyo, halos pababa siya. Tapos merong portion na pataas naman. Ayan, makikita nyo yung pagdating mo nga doon sa kalagitnaan ng talagang kita mo yung mga bandang papunta ng Infanta. Kung matatapos nyo kasi itong to, nag-overnight kami dyan ng misis ko, nag-stop over kami dyan sa Infanta Town proper ng one night kasi mahirap ng pabalik
abutin kami ng dilim sa mga zigzag road. Hindi ko kabisado yung ano diyan, kaya nag-stop over muna kami diyan sa Infanta. Yun, makikita niyo yan yung nag-ano kami doon, ano doon, yung hotel-hotelan ni Kaloy. Medyo mura yun, biro niyo, nakuha ko lang magkano lang ang per night niya doon. Almost 350 lang, one room. Yung ano niya, parang ano lang naman yung bahay siya na ano, 3-story. May mga rooms siya na ang rooms niya doon 7. Makikita niyo yan hanggang ano, makikita niyo diyan tuloy-tuloy ang ano. Kaya lang ginawa ko ito part by part yung inano ko kasi masyadong mahaba eh. Inano ko lahat yung ano, makita niyo yung mga dinaanan namin sa mga baguhan lang diyan na gustong bumiyahe ng Marilaki. Para makita niyo lang kung gaano kasigsag o ano. Safe naman na magbiyahe diyan kahit baguhan ka. Safe naman. Kaya lang wag ka lang makikisabay sa ano yung Saturday, Sunday. Yan, maraming mga exhibitionist diyan na pasaway. Doon na didisgrasya yung ibang ano mga rider na kahit gaano kaingat ka, talagang pagka nakasabayan mo yung mga ano talaga diyan, madidisgrasya ka. Pero kung ikaw lang naman, katulad ko, hindi naman ako masyadong experience na ano, tsaka ano na rin ako senior na ako, I'm 65 years old na ako. And also si Mrs. 65 years old, ang kas ko siya dyan. Sa Rusi lang ang dala namin, Rusi 125. Ang biyahe namin. Ayun, medyo ano nga, lakas lang ng loob, talagang ano, okay naman. This nakabalik din kami diyan ng ano. Kaya makikita niyo yan, yung mga nag-stop over kami. Bali, ginawa ko na lang part by part dito para makita nyo yung ano, tsaka hindi ko na inano yung high speed yung ano, fast forward para normal yung takbo ng ano. Ayan, nasa ano lang yan, halos 40 lang yung takbo ko. Minsan pagka medyo maganda yung ano, ayan, pagka ganyan sigsag, mahirap mag ano mahirap magmabilis ng ano. Tsaka yan, makikita nyo nga yung road niya, merong concrete, merong asphalt. Tapos may mga ginagawa pang mga road repair. Yan, tapos makikita nyo, medyo matagtag ng konti yung ano. Pasensya na, wala tayong talagang accessories for video. Ito, cellphone lang ang gamit ko dyan Dalawa nga yan Isang, mumurahin din na sports cam na nakakabit sa likod. Kaya lang di ko na inano, isinama. For backup lang yun, yung sa likod. Pero yan, ito, diretso ito Almost 9 hours ang na-i-video ko. Buti naman na i-video ko ng tuloy-tuloy yun. Kaya lang yan matagtag kasi nailagay ko sa ng handle ng motorcycle ko. Dapat nakalagay sa helmet Masyadong matagtag siya konting mo lang, dubak mo, nagkakaroon ng vibration. Siguro next time na sa susunod tong ibang biyahe, yung ko, maglagay ko na lang sa helmet. Yan, makikita nyo lang yan. Basta panoorin nyo lang yung hanggang Ayan, makikita nyo dadaanan dyan yung Alto, meron kami may dadaanan dyan sa Alto, tsaka yung tambayan ni kalimutan ko. Makikita nyo dyan sa bandang kalagitnaan yun. Marami, tapos yung liblib na lugar, tapos yung maganda hanggang dulo. Ayan, stop over kami niya sa Manukan.
Ayan, basta ano, makikita nyo, dadaanan din dyan yung tinatawag nilang Big C, tsaka yung Devil's sa corner. Ayan, makikita nyo, yung talagang zigzag siya. Ayan. Ako, hindi naman ako makapag ano dyan na ano kasi nga, medyo dala lang natin ano lang, medyo mumurahing motor. Tapos, angkas ko pa si Mrs. At isa pa, medyo senior na tayo. Kaya medyo, ingat-ingat na lang sa pagdadrive. Kaya pinili ko rin ang Wednesday or ordinary day para walang gaanong kasabayan. Kasi pagka yung nga, maganda nga, masaya, marami kayo mumotor. Kaya lang kuminsan, mahirap din yung marami kang kasabayan, minsan lagpas-lagpasan ka dyan, nagkamali, masagi ka. Kaya for safety reason na rin, na rin ako na hindi na ako nakipagsabayan. Di ba, di sana kasi ano yan yung Marilaki, medyo kilalang lugar yan talagang puntahan talaga yan ng mga riders, mga exhibitionists. Ayan, makikita nyo. Maganda yung mga hanggang Impanta, Town Proper. Madadaanan mo dun, ang daming nilang mga resort. Yung yung sa Agos River, ang pinakamagandang lugar doon. Marami kang maanuhan doon sa gawing lagpas na ng malapit na yun sa boundary ng malapit na sa Impanta Town Proper. Ayan, makikita niyo yung niya. Pero maganda naman yung karsada niya. Ayan, katulad yan. Ilang lane din yan. Yung kaya yung iba nga gustong-gusto diyan mag-exhibition yung pa-banking sila diyan Tsaka yan not like yung 2 years ago na pumunta ako diyan, halos wala pang kabahayan ngayon. Hanggang doon sa kaduluduluhan ng ng Impanta. Hanggang sa makarating ng town proper, kaya makikita mo dami na rin kabahayan, not like before na talagang liblib masyado yung lugar. Kaya lang wala siyang diyan yung mga public utility na mabiyahe. Ang kadalasan ng mabiyahe papunta diyan sa Real, sila dumadaan, Real Quezon, yung nila, Siniluan, yan. Mamaya makikita nyo doon yung mga nilagpasan ko sa yun din, yung pabalik kami from Impanta. Doon na kami dumaan, doon sa Real Quezon. Doon, masigsag din. Pero maganda, masarap. Kaya lang yung medyo yung karsada doon sa Real Quezon, makikita nyo, medyo iba, sira-sira na rin. Not like dito sa Marilaki, maganda yung niya, yung road niya. Yan, malaki, malapad pa yung niya, yung karsada niya, yung road niya. Ayun, kita nyo, ang lapad ng ilang lane yan. Kaya lang pagdating malapit na sa Manukan, ayan, katulad yan, 2 lane lang yung Meron din kami nakakasabayan na hindi gaanong karamihan. Kaya medyo safe din magmotor na yung nung ibang napapanood ko nga, talagang ang grupo sila grupo na diyan. Maganda yung magandang magbiyahe. Masubukan ko rin ng kung may time siguro. Ayun nga, Tagaytay, napuntahan ko na rin dito sa Kabyang. Subukan ko na rin. Siguro next time, kung medyo may time, papuntang naman. Kasi nag-angkas din ako sa
anak ko noon, pumunta kami ng Bataan naman, sa Bataan. Group, ano rin kami, group din kami ng mga anak ko. Angkas lang ako noon. Mga nababiyahin namin dito sa ano, nung pumunta kami nung Baler. Kaya lang ano kami noon eh. Naka four wheels kami dun eh. Family rin kami, four wheels. Maganda rin bumiyahe dun sa Baler. Maraming sigsag. Yan, papuntang Baguio. Ewan ko lang kung medyo nakaluwag-luwag tayo. Medyo ano rin, malaki rin ang ano eh, malakas yung gasolina ng ano ko, yung gamit ko, yung ano tawag dito, itong Rusi Passion. Pero okay na rin kahit na malakas yung ano niya, yung konsumo ng gasolina, pero okay naman siya. Malakas sa akyatan, masubok na. Carburetor yung ano eh, yung Rusi Passion eh. Siguro nakabalikan ako Cavite to Cavite. Nakita niyo sa mapa yung biyahe ko. Halos 1,000 pesos din yung naikarga ko. Siguro dapat na full tank yung Pero may dala ako diyang yung galon ng gasolina. Yung kasi kumisang, lalo dyan sa Real, medyo kumisan halos alanganin na yung mga lugar niya eh. Minsan walang gasoline. Pero dito sa Marilaki, marami dyan bote-bote rin. Kaya lang, mahirap dyan, baka abutin ka sa alanganing lugar, magtutulak ka pa para humanap ng gasolina. Kaya for safety reason na rin, yun, may dala na rin ako ng isang galon ng gasolina na pagka naubos, yun. Tulad dyan, yung dala kong full tank ako sa dito sa Kainta ako nag full tank eh. Naubos siya eksakto sa sa Impanta. Halos konti lang natira doon sa doon sa tangke ko. So kinarga ko yung yung dala kong 3 liters yan sa 1 gallon nga. Ayun, kinarga ko. Ayan, maganda oh. Kumisa may straight line siya straight road yung karsada, medyo rin, 50, 60, yan ang basta ganyan diretso. Pero pagdating ng medyo sumisigsag, lang ako, 40 lang, 30, pa nga kuminsan 30, pagka yung talagang pababa yung okay sana kung pataas, mas okay sa kasi sa pababa, mas ako sa pababa yung mabagal, kasi iningatan ko yung baka mag-overshoot ako yung pagka pababa. Hindi katulad sa pataas, yan kahit itodo mo yung mabilis kayo dyan, 60, okay lang. Yung kahit na sa sigsag, sa mga sigsag, mag 50 ka, okay lang. Kasi ang pababa mahirap, hindi mo masyadong kontrolado yung pababa So yan lang, medyo giveaway lang tayo sa mga kasunod natin. Yan, katulad yan, yung mga hanggat maaari, nandito lang ako sa kabilang nasa side lane ako para sa mga nag-overtake naman natin. Yan, pataas yan kita nyo yung tapos pababa, pag pababa naman. Yan, karamihan naman, may mga rin, iba may mga bahay-bahay na yan sa mga gilid-gilid. Hanggang na yan, hanggang Impanta, makikita nyo, may mga mangilan-ngilan na kabahayan na rin na dyan. Not like before na 2 years ago, talagang siya, parang sa rin dito sa Kabyang, papuntang Kabyang,
yun na lang ano. Nung ano kami diyan sa may Balay Gubat, ano diyan, may mga monkey kami diyan na ano, kung makita niyo yung ano ko diyan nung nag-stay kami diyan sa Balay Gubat, may mga kuha rin ako diyan ng ano. Sa tuwing hapon yan, naggagala na yung mga monkey. Naghahanap na ng makakain. Ayan, kikita nyo. Yan, tapos pababa na naman. Ganyan yung ano dyan, yung karsada, kayang-kaya yan kahit mga baguhan ka lang na rider. Makakabiyahe ka naman dyan. Sikat lang yung ano Marinaki. Lalo na dyan, malapit sa ano nga, yung lagpas ng Big C, tsaka yung ano, dito sa Devil's Corner hanggang Manukan. Andiyan dyan ang mga exhibitionist na napapanood natin sa ano. Meron mga ano nga dyan may mga bantay na ano na dyan na police patrol. Talagang binabantayan nila dyan sa Manukan. Ayan, maganda na yung ano. 2 lane pa rin dyan Pero pagdating mo dyan, 4 lane yan, no, yung kabilaan. Pagdating mo malapit na sa Manukan, ano na yung 2 lanes na lang yun. Salubungan na yung ibang ano, karsada. Hindi pa katulad dyan, mayroong ano, may mga lugar na 4 lane yung ano, dalawahan ng ano, salubungan. Ayan, makikita nyo yung ano. Yan, nilalagpasan lang tayo ng mga ibang sasakyan. Hindi naman tayo pwedeng ano, hindi ako makapag ano dyan dahil ingat-ingat din sa pagdadrive. Tapos yung ano ko nga, yung gulong ko pa medyo hindi gaanong ano na rin, medyo hindi naman pudpud, kaya lang palit. Ano siguro mga ilang ano na rin yung palitan na rin. Tsaka yung ano, yung interior niya may ano interior yung gulong ng ano ko ng motor nakadalawang plat na yun Buti itong ano, ito lang, last a days ago, yun, naplatan ako sa ano ulit, naplatan ulit ako dito sa ano naman, dito na sa Quezon City, sa may, sa Mandaluyong, do sa crossing, sa ilalim pa naman kami ng crossing ng angkas ko na platan. Running plat hanggang sa ano sa vulcanizing. Pero dito sa Marilaki yan, marami na rin ditong vulcanizing Marami nagtitinda diyan ng gasolina, gulong diyan sa ano, diyan sa Marilaki kaya hindi na rin delikadong bumiyahe diyan ng masiraan ka ng ano. Meron na rin mga ano diyan na mga nagtitinda ng mga motor parts. Saka may mga vulcanizing na, medyo hindi na delikado. Mas ano pa nga yung ano hindi na ulit ako nakakabiyahe sa ano yung Kabyang. Sa Kabyang, yun ang ano, medyo talagang walang ano, yung hindi katulad dito, may mga kakabahayan pa rin doon sa biyaheng Kabyang. Lalo na doon sa mga sigsag ano din, walang gaanong ano, nakatira. Iba, may nakasabay din kami dyan, mga ano, yung namamasyal. Sabi nga nila, hindi na nga sila sumabay sa mga ano, kasi mahirap na nga naman ano, makasabay.
Ayan, mag-asawa rin din yung ano, sinusundan ko na ano. Sarap lang mag ano, yan, long ride lang. Mahirap yung ano, yung mag-exhibition ka dyan, konting pagkakamali, eh, marami nga dyan nag-exhibition, mga talagang mga expert na eh, nadidisgrasya. Sila Superman, yun, mag-ano. Yan, yung Alto. Yan tayo sa Palo Alto pala yan, yung dinaanan na yun, yung ano, Palo Alto. Pero dumating kami dyan, siguro, dyan sa Manukan, ano na siguro, magte-10 na siguro. Hindi, ano pala, 12 pala, 12. Kasi galing kami ng Cavite, dumaan kami ng Antipolo for ano nga, na daan muna kami magsimba. Nakalis na kami ng Antipolo, siguro mga 9 or 10 na ng umaga. Kaya yan, siguro dumating kami dyan hanggang Manukan. Siguro mga nasa 12 na. 12 noon. Kaya nung pagkatapos ng Manukan, tumuloy-tuloy kami hanggang sa ano sa Infanta Arc, yung boundary ng Infanta. Doon sa may kilometers 90. Almost 2 o'clock na rin kaming ano doon dumating doon eh. 1:30 ata or 2 o'clock na. Doon muna kami nag-lunch doon sa anong yun. Marami na rin nakakain nandun. Tinda. Mura lang yung pagkain nila doon sa ano, doon sa kilometers 90, yung sa Little Baguio. Doon sa taas yung bagong bukas. May bagong bukas dun eh. Dati nun, sa baba lang yun eh. Yung pupunta ka dun sa ano. Ngayon, pwede ka na dun sa ano lang, dun sa taas. Pwede ka na ano. Tapos meron silang ano dun, yung overlooking. May bayad, 50 pesos ata yung overlooking ano. Ngayon, makikita naman nyo yung ano. Kayang-kaya naman yun ng mga baguhang ano. Ako nga, baguhan din eh. Naka ano dyan. Basta wag lang mabilis yung takbo mo. Ano lang, normal lang. Ingat lang sa mga kasabayan, tsaka yung kasalubong. Tsaka pag-overtake mo, kung minsan niya, makikita mo mamaya, may truck na malalaki dyan na sinusundan namin na ano. Ayun, kita nyo, may mga resort dyan eh. Yan, yung ano niya, garden cottage. Yan, mga resort. Yan, medyo rough road yung ano niya, matagtag yung ano, karsada. Pataas yan eh, yan no. Sabi ko nga sa inyo, mas maganda yung pataas, hindi ganong ano, kontrolado mo yung zigzag. Hindi ka talaga yung pababa, mahirap kontrolin eh. Ayan, pag ano mo lang eh, pwede ka bumitaw ng gasolina. Pagka yung gusto mo mag-slow down, hindi ka tulad yung pababa. Pagka mag-slow down ka, need to press yung brake pa.
Pero pagka pataas, yun lang, bitaw mo lang yung ano, kung gusto mo mag-slow down, bitaw ka lang sa gasoline, ano, throttle. Hindi mo mararamdaman na ano yung ano mo kasi sa haba ng nilalakbay mo, hindi naman siya bigla ang pataas. Paunti-unti hindi mo mararamdaman yung tumataas ka, taas mababa. Mapapansin mo na lang yung dinadaanan mo doon sa kabilang ano, taas na pala yung nasa taas ka na pala ng bundok. Ito part 1 to ng ano ng ayun nga yung long ride namin sa ano dito sa Marilake, going to Infanta, then Infanta papunta ng ano Cavite ulit. So yan no, makikita nyo yan pag overtake yan hindi ka basta-basta makapag-overtake yan kasi yan nga makikita mo nga yung zigzag, medyo silip-silip lang muna kung pwede ka mag-overtake. Tsaka yan, no, may mga yellow lane. Tapos may sinusundan ka pang malaking truck. Talagang blind spot. Kaya ingat-ingat din yung ano dyan. Huwag kang magmamadali sa ano. Sipat-sipat lang naman. Ayan o, katulad niya, no, pasigsag. Blind spot yung left side. Yan o, makita mo, meron na lang biglang susulpot na kasalubong. Kaya, ano, kailangan safety ka rin. Yan, yan, medyo makakaano ka na dyan, no. Yan, dalawa pa naman yung truck ko. Yan, dalawang truck. Lalaking pang truck yan, no. Minsan hindi mo ano. Kaya, tsempohan mo dyan yung, ano, yung kasalubong kung wala kang kasalubong. Yan, no. Mahirap mag-overtake ng, ano, biglaan, yung pa-curve na ganyan. Yan, medyo, ano na, medyo maluwag-luwag. Yan, no, makita mo yan, malaking truck. Pagka yun ang sinalubong mo, todas ka na. Nakatansyado mo, kailangan yung ano mo, bilis mo. Pataas yan eh, medyo pahirapan din yung ano niya, no. Yan, no, kikita mo yung sa side, mataas na, halos na sa top of the mountain ka na rin. Pataas pa yan ng pataas eh. Ayan, sa mga baguhang ano, kikita nyo yung ano, ayan, double lane, no overtaking both side. Kaya lang, kumisan, yung pagkasinundan mo yung ganong truck, nasa disposition mo na yon yung kailangan talagang nasa, ano ka, yan, talagang blind spot eh. Yan, Big C. Yan, sinasabi nilang Big C. Kaya, ano, yan, no, talagang mahirap mag-overtake dyan na, ano, kaya yan, kita nyo, double yellow lane. Both side, bawal mag-overtake. Talagang, ano, hindi naman, ano yan eh, hanggang, ano lang yan eh, maiksi lang naman yan, pwede mo nang, ano, pagbigyan, huwag ka nang sumubok pa. Ayan, oh, kikita nyo, tapos makipot pa yung karsada. Yan, pababa, oh. Minsan pagka, ano, ayan, oh.
Hirap kontrolin ko minsan yung ano mo eh, yung pagdadrive mo. Yan ang haba ng ano, yellow day, no? Kita naman yun, talagang sobra sa sigsag. Yan, medyo malapit na tayo sa ano, mag-slow down na. Yan, may mga checkpoint yan eh. Pagka ano ng ano, malapit na sa Manukan. Yan. Wala naman ano siya, walang nag-checkpoint kasi ordinary day ko, konti lang yung ano, rider. Pero siguro pagka yung maraming rider, hindi ko lang ano, nakasubok na makasabay dyan na ano. Ayan, medyo malapit na sa Manukan yan eh. Yan. Yan, on the right side, andyan dyan yung tinatawag nilang Manukan. Makikita mo, ang dami talagang ano dyan, yung mga pangsabong na ano, roaster na ano. Yan, coffee, ano naman yan. Yan, may mga ano dyan, coffee camp. Dami kang mapapasyalan dyan kung ano, alanganing oras na. Pero yung iba naman dyan, wala. Katulad ko, kaya naman balikan yan eh, hanggang sa Infanta, ano, kilometers 90. Mahirap lang kasi abutin dyan ng madilim na. Talagang papaumaga ka na siguro dyan. Mahirap lalo na kung malakas yung ano mo, yung ilaw mo, yung headlamp. Yan, almost malapit siya sa Devil's Corner na. Yan, ano niya. Yung kanina, yung Big C. Yan, yung Devil's Corner, oh. Kikita niyo yung, ano niya. Yan, sobrang curve niya. Kailangan talagang ingat-ingat talaga sa pagdadrive. Yan, medyo maganda pa nga dyan. Ito, ano pa rin eh. 4 lane pa rin yung ano. 2 lanes kang salubungan. Yan, oh, mahirap talaga pagka yung ano. Yan, eh. Kung ano ka, medyo expert ka. Okay lang, maano. Pababayan eh. Yan, malapit na sa Manukan. Yan, may mga ano rin dyan. Yan, mga police ano, camp na nagbabantay dyan. Dyan madalas kasi ang disgrasya eh. Dyan ang mga nag-i-exhibition yung mga ano, yung mga pasaway, mga rider. Ano naman talaga, sigsag. Talagang magandang magano. Diyan nagpapapitik-pitik ng ano eh. Pa-picture-picture. Nadidistract sila dyan sa ano, yung namimitik. Kaya yung iba, nagpapa, ano rin, exhibition. Papapitik. Yan, kita nyo yung ano, dyan naka-standby yung ano, police station nila.
Ayan na talagang ano, yan, inanahanan nila. Yan, yung Manukan nasa kanan. So, yan, last time dyan din ako stop over. Picture din ako dyan. Ayan. Ayan, dyan na kaya muna kami. Stop over muna kami ni Mrs. Dyan sa kain muna kami dyan, nagpahinga muna saglit, tapos kain. Yan. Sundan nyo na lang sa susunod na from Manukan naman, hanggang marami rin kaming stopover dyan, hanggang doon sa Infanta Arc, kilometers 90. To, nasa Manukan Doon kami. marami ring Stopover madadaanan muna. may nag-stopover kami Picture. doon may mga tambayan talaga doon ng To, may checkpoint na dun. Dito, So, until here na lang. See you next episode na lang.